yung Kim pa booking ang gym date at naka-gift ng camera. Actually, parang parehas din naman yun dun sa nag-gym si Kim na nasa treadmill siya at nandun si Paolo. Pero at least ngayon, walang masyadong intention to... Pero bakit nga ba? Tama ba? Walang intention to post na magkasama sila sa gym or hindi naman kailangan. Hindi naman, minsan kasi di ba si Kim nag-workout lang siya ng sarili niya. Minsan si Paolo ganun din naman kapag hindi match ang schedule nila. So, yung mga paganyang paayuda na minsan, may mga ganito rin naman na minsan may lumabas din naman na, di ba, na nakagip din ng camera noon pa. Pero ngayon kasi, kumbaga, parang nakukulangan pa ba kayo? Ano to dapat araw-araw? Parang normal na lang sa kanila yung ganyan. Hindi na nila binivideo. Pero at least, dahil may mga kasama sila dun sa gym, hindi nakahagip pa rin. Kaya lang yung iba kasi, parang nakukulangan for something, parang naghahanap pa. Ang sa akin lang naman kasi, hintayin ninyo. Huwag niyo silang pilitin kasi pag gusto nilang mag-post, mag-post ang mga yan. Correct. At kung may nahagip na sa kanila, okay lang naman yan sa dalawang yan, di ba? Hindi na po ito katulad ng ibang mga love team na pang ano lang, pang showbiz. Yung sa kanila, totohanan na talaga. But of course, yung dinadala niyang kilig and happiness sa mga fans, pag nakita yung gano'n. Oo, kaya kung parang, kasi mga post kasi na parang, ito kasi, this past few days kasi, parang nakukulangan yung iba, walang masyadong ayuda. Feeling nila, Diyos ko naman, ano ba, bigyan nyo muna sila ng mga pagkakataon, di ba, na may sarili-sarili din naman sila mga buhay, sarili-sarili mga ganap, at baka nga hindi naman, ang ayudang sinasabi, baka lang hindi sa gym sila nagkakasama, baka may iba pang mga pagkakataon. True naman, for sure. Yun. Oo, pero wag niyo silang hanapan palagi ng ayuda kasi sa totoo lang, maglalabas yung dalawang yan pag kailangan talaga. At pag tsaka I think hindi naman masyadong kabuga team kampante sila, hindi naman kailangan i-show off yung gano'n. yung iba kasi nakukontento na lang na kung ano yung ibigay, di ba? Kasi alam naman nila na sila ni. Di ba, alam nila, naniniwala sila na. Kumbaga, okay na yan. Total, napagbigyan naman na tayo. Kumbaga, yung mga dilulo natin, yung mga pangarap natin na nagkatuluyan na. Yung iba nga lang, ang gusto yata, araw-araw yata may mga paayuda. Hindi naman sila magkasama sa bahay. Correct. May pa-post naman yung picture ni Carlos Miguel. At least yung chibi nila, at least Kim Pao pa rin yun. Doon man lang mabusog-busog ang mga Hindi, nakakaliw naman talaga. Yung mga ganyan, so cute, di ba? Cutie. Wow. Sana totoong tao yung mga ganyan. Ganyan yung tsura ng mga tao. Sa cord, di ba? Cord ba tawag doon? Alin? Nandoon yung mga ayuda ng Kim Pao. Accord ba yon? Accord? Sa Accord ba? Ay, hindi ako nag-subscribe. Hindi ko alam kung Accord ba yon. Dati pa yan. Oo, yun doon. Nandoon marami. Hindi naman nila yan Correct. Sally Ramirez, good afternoon from Binangonan, Rizal. Pupunta ako dyan itong week na to. Sabi ni Kim Pao some space kasi nga real lovers na sila. Sabi ni Leandro Cedric, tama. Ang sabi naman ni MJ Plantig, okay na kahit walang ayuda, kahit voice lang, happy na kami. Di ba mga ganun? Okay lang. At least maulan na naman tayo ng mga ayuda pag nagsimula na ang promo at nagsimula na ang taping ng bago ng serye. Yeah, Discord po, sabi ni Joy Biloria Discord, and Angie Sibok. Hindi ako nakasubscribe sa Discord. Ako din naman account. Sa dami naman kasi ng account, tsaka sa dami ng ginagawa, parang feeling ko di na ako maka-adapt masyado. Anyways, ayan. So, okay naman yon. Okay, vice ganda todo lang to sa relasyon ng Kim Pao. Doon pa lang doon pa lang parang tuwang-tuwa na yung mga fans kasi kita mo naman, although blind item or obvious naman si Kim yung tinutukoy doon. So ako parang yun, ayuda na yun. Oo. Kasi kahit naman na noon, di ba, nag-aano na nga sila, nagbibigay na, nag-joke na nga si Kim sa, di ba, sa Showtime. So, okay na yon. Wag na lang yung masyadong hanapan sila ng maraming ayuda na araw-araw. Kasi ako na-pressure, parang kung ako yan, mag-pressure ako dahil kailangan ba? Ikaw as Kim, Oo, Kim at saka Paolo, mag-pressure ako, kailangan ba talaga? Kung yun naman kaming hanapan palagi, maubos ko, kumbaga kung ikaw ay nagbibigay at kung ikaw in-extract ng dugo, maubusan ka. Hindi ba May iba naman na nag-wish lang, like for example, Sunday, sabihin na Sunday ngayon, sana magkasama mag-jogging.
Yung mga ganun lang, pero kung walang ayudang ganun, okay lang sa kanila. Hindi, yung iba nga naghahanap nga, di Yun ba? nga, meron talagang ganun medyo mga agresibong fans. Ako naiintindihan ko sila. Yung kung ano yung mga Ako hindi ko sila naintindihan. Ako naiintindihan. Charot. Kaya lang, huwag silang ma-disappoint kung wala. Kailangan lagi silang ready, kung meron man or wala. Ang importante naman alam na nila kung ano yung real score yung ganun. Hindi na sila tinipid sa part na yun Oo. Ang sabi nga ni Leandro Cedric, give Kim Pao some space kasi mga real lovers na sila. Ano pala yan? Hello, sir, watching from Canada. From Racel Diestro. Hello, Racel! Ayan. So, nasa YouTube ka pala. Oo, So, nasa dito ako sa YouTube Facebook ako. pupunta para alang-alang sa feeling. Ayun. Okay na kahit walang ayuda ang King Pao, okay lang, malaga sila na masaya na ako. Ayun. Sama kami sa binangonan, sabi ni Aiden, go! Oo nga. Next! Ay, Next na agad. kaagad. Ano pa ba? Hindi, pero at least natutuwa ako dito sa Kim Pao kasi talagang paulit-ulit kong sinasabi na itong pagpirma ni Paolo sa Star Magic, adjustment ito para kay Kim. Siya na mismo ang nag-a-adjust para kay Kim. Siyempre, para hindi na ibig magkaroon ng sabihin problema kung- sa scheduling. Para Kung nasan si Kim, nandun ka rin. Ayun ba yun? Di ba, kahit alam naman natin na si Paolo hindi yata nakakagising to ng umaga, di ba? Pag sinabi ni Kim na tara, mag-gym tayo, tara, mag-biking tayo, tara, tumakbo tayo, walang choice si Paolo kundi di ba? Siya nag-a-adjust. Di ba itutulog na lang niya? Usually yan, naman yan na. lalaki nag-a-adjust Ay, minsan mga babae din, ha? Talaga. Shoutout kay Julie Elaria ng Marikina. Talaga, babae ba nag-a-adjust? Feeling ko sa kanilang case, si Paolo, more on Paolo nag-a-adjust. Hindi, I mean in general, hindi lang naman lalaki ang nag-a-adjust, pati babae din naman ang nag-a-adjust. Okay. Si Kim nag-a-adjust din naman sa schedule ni Paolo. Pag si Paolo siguro, nakatutok na dyan sa kanyang computer at para maglaro, nag-a-adjust si Kim. At siguro alam ni Kim kung ano mga schedule ni Paolo na paglalaro. Ano to? Di ba? Parang handler level. Alam na, for sure Wow. naman. Ito yung schedule mo for today. Oo, alam Hindi niya, naman gano'n. hindi siguro may idea na si Kim kung ano yung mga schedule ni Paolo, kung ano yung mga hindi dapat siya istorbohin. May mga gano'n na, di ba? Nakakaaliw. At alam din naman ito ni Paolo kung ano mga schedule ni Kim na pwede siyang karayin at kumain sa labas. Oo nga, bakit wala kang gano'n? Ano? Wala akong nababalitaan na kumakain sa labas itong dalawang to doon. Hindi katulad, di ba, yung mga Catherine, yung mga Alden, di ba, mga ganyan, merong mga balita. Pero itong dalawang to, sino ba pupunta sa bahay kanino para kumain? Talaga. Siyempre si Paolo, di ba, sa bahay ni Kim para maglala. At speak of lala, nagugutom na ako, Andali. O ano? Magbabasa lang ako ng message siya. Hindi ko na babanggitin yung mga pangalan kung sino nagpapadala. Sabing ganyan, nag-dinner date ang Kim Pao last Monday sa BGC. Ay, ayun, yun naman pala. My daughter was there. Yun lang muna yung sabi dito. Okay. So, ibig sabihin, yung mga ganon na walang picture, yun yung sinasabing private moment ng dalawa. Kaya, ibigay na natin sa kanila yon. Kung meron mang nakakita, ay talaga namang ayuda. At kung meron mang, dapat ba yung mga ganon doon? Yung mga ganong private moment, kunan parang yung sa Amampulo. Tingin ko hindi. Di ba dapat hindi, ano? Pag silang dalawa ang nag-selfie or nag-shoot, okay lang. As i-post nila. Pero pag sobra ng... Kaya lang, rare Nagiging celebrities. paparazzi na, Pero celebrity kasi sila eh. Yung Mga boy, di ba paparazzi. ikaw nga minsan napupunan ka in an awkward position. Ganun ako nakatuwa. Hindi ganyan, nakatuwad ka, di ba? Grabe ka sa akin, May nakatuwad. nakadampot ka sa basurahan. My Yung God, mga basura ganon. ulit, basurahan. Hi, Sir Don Don. Sir Don, nakita niyo buwing pa-teaser ng Kim Pao. Audio file lang siya. Ang cute ni Pao tumawag. Oo. Tumawag ng Kimi. Oh. So, Di ba? Hindi, pero ikaw talaga. So, sa'yo, dapat hindi. Sa akin din, dapat hindi. Pero syempre, hindi mo na maiwasan, hindi ba? So, ako as Don Don Sir Min, na sa ganitong posisyon, feeling ko minsan kasi gusto kong kunan talaga lalo pag nasa labas. Kaya lang alam ko rin kasi yung privacy na sinasabi nila di ba? At meron kasi tayong tinatawag na na yung ganyan, the Privacy Act, di ba? Na wag mo namang i-expose kung di naman sila. Kaya lang siyempre, kung nasa public talaga sila, wala tayong magagawa. Halimbawa, tumatawid sa kalsada o hindi mo pwedeng ano ba mga public establishments?
Public na lugar. Tumatawid sa kalsada, nasa labas. Yung sa mga restaurants. Ako, for me talaga hindi. Kasi one time, kasama ko yung family, kay mga pamangkin ko. Nasa Opus. Nakunan din, Nasa kinukunan kayo. Opus kami. Nasa isang bonggang restaurant din doon. May kumain. Yaman! Hindi, kumain ng Ben and Ben. So, kilala ng mga bata, yung Ben and Ben. Yung isa nung parang gusto niya magpa-picture, pero parang, kaya lang kasi, hindi naman lumalapit yung mga ibang kumakain. Tsaka parang, out of respect na rin, respeto na rin, kung nagdi-dinner sila or nagdi-meeting sila, wag mo nang istorbohin. Ako, bilang isang Ray Pumaloy na isang journalist, yan. diba? Journalist, Pwede. kukunan ko yan. Talaga. Kukunan ko yan, Papaalam syempre. ka. Papaalam. Bakit? Nasa labas sila, diba? Journalist at gusto makuha ng scoop. Pero bilang Ray Pumaloy ako, na gusto ko talagang magkaroon ng privacy ang Kim Pao at love ko ang Kim Pao Landia, hindi ko kukunan. Ngayon, kung meron man kumuha niyan, doon na lang ako kukuha. Though, na-iskupan ako or something, okay lang. At least hindi nanggaling sa akin yung paglabag sa batas. Sa batas ng mga Kim Pao na gusto na ibang Kim Pao na gusto nila ng privacy para sa dalawa. Ako, ang dami nating kakilala na malapit sa Kim Pao, na may mga pictures, pero syempre, sinasabi na huwag i-post so hayaan na lang natin. Di ba yung sa Amampulo, di ba? Alam na nila ng ibang Kim Pao Landia, alam na ng mga fandom kasi kumalat na sa kanilang group chat, pero hindi nila inilabas. Pero ako, bilang kung ako si Kim, okay lang na makunan ako ng picture. Wala naman silang doon, di ba? Wala naman, katulad ng Amampulo, wala naman. Ako Hindi naman sila umangal, wala naman silang pa-public statement na kinall out kung sino man ang naglabas. Wala silang ganon. So, siguro pag meron mang kumuha na iba, okay lang. Kaya lang, kung sa akin manggagaling, parang hindi ko gagawin unless magpapaalam ako kay Paolo, kay Kim. Lalapitan ko sila, Paolo, Kim na kumakain. Hello, Paolo, Kim. Ito nakilala naman. Magpapaalam, pwede bang kunan ko kayo ng litrato kahit hindi kayo nakatingin sa akin? Para at least mapanatili naman yung moment na kayong dalawa at hindi yung kakain, nandun kayo sa restaurant, tapos magagabi kayo. Diba, istorboin ko kayo. Papaalam ako ng gano'n. Pag pumayag sila, okay. Pag hindi, okay lang din. Pero pag may lumabas na kinunan sila, na hindi nila alam, aawayin ko sila. Pero hindi, totoo yun. Basta ako kung papaalam ako. May hugot si Kim Chiu tungkol sa silent battle na ipinahayag niya sa kanyang social media post. Sa isang video habang nag-exercise, nagbahagi siya ng mensahe ng lakas at inspiration para sa mga taong dumaan sa mga hindi nakikitang laban sa buhay. Sabi niya, to everyone fighting silent battles, cheers to your strength, your courage, your resilience. You are stronger than you know. Keep going, you got this. Ang mensaheng ito ay hindi lamang isang pampatibay loob, kundi isang patunay ng kanyang malasakit at simpatiya sa mga taong may pinagdadaanan. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nagbahagi si Kim Chiu ng mga mensahe ukol sa mental health at personal na lakas. Ayon sa kanya, ang regular na pag-ihersisyo ay malaking tulong sa kanyang kalusugan, pangkaisipan at ito ay nakakatulong upang panatilihin ang positibong pananaw sa buhay. Nagbigay siya ng mga simpleng payo tulad ng work it out o dance it out upang malampasan ang mga emosyonal na pagsubok. Kaya't hindi natin dapat agad pagdudahan ang kanyang mensahe. Maaring ito ay mula sa kanyang sariling karanasan o simpleng nais niyang magbigay ng inspiration sa iba. Sa kanyang mga post, makikita ang kanyang malasakit at ang kanyang layuning magbigay lakas sa mga dumadaan sa mga hindi nakikitang laban sa buhay. Sa huli, ang mensahe ni Kim Chiu ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pinagdadaanan at may lakas tayong malampasan ang mga ito. Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing gabay at inspiration para sa mga nangangailangan ng lakas at pag-asa.